So good day everyone. Good day sir. Our topic for today is the title of Bilging and Permeability. But atong kuan ngatong discuss nga kuan sa ijang effects sa mo ni the effects of bilging and permeability on the stability of the ship. Anya mo to itong explain sa mga effect kuno ni ja nga ang kanang bilging, ang word ko bilging kana nasa kuan tang na search na kunong ang tubig kuno nga makasud sa apartment sa makagawas og sud in and out sa ship mao na siya gitawag nga bilge, mao na gitawag nga na sa kuan. So mao na siya meaning sa bilging and permeability. The effects of the stability shape of a ship when a compartment is damaged and flooded with the water. The ship's balance and float condition may change. So mabago ko no kay barko once masadlan tubig ay naguba nabuslot sa masadlag tubig motor ko ng iyang balance. So mo tay ko ano to nga pero what's any now dara na kaingon when a compartment is damaged na makasadlag tubig mo to motor ko sa mo ni mga effects sa iyang kuan effect sa bilging stability. Effect of bilging on stability. Bilging happens when the seawater enters a damaged compartment of the ship. So ug na kunoy tayo og barko na nabuslot nga compartment na makasud mo na kun na siya effect sa bilging stability. So ang mga kuan kita naman tag barko nga nakakuha na naman tag mga barko nga lunod pero tong ipakita sa aking video nga lunod mo pwede siya mutiglam, pwede siya mabali, pwede siya makup nga klase nga lunod. So yan ang napakita picture kay nakita naman sa unang video. So man is effect increase the weight of the ship. So barko ni ja masadlag tubig so mubugat ka jud mo toy sabos tang increase the weight of ship. Kaduha causes the ships to sink deeper in the water. So jud once nga masudlan na ang barko tubig kuan wala na makabo or sa pala diha ug wa na siya sud flotan na siya pero once nga masudlan na siya tiglam na siya para padahi ngani maglutor na siya ug once sirado ni pero mabuslot na ni tubig na siya ako ang possibility nga mo lagi jud mapuno na mo lagi jud ni bisan pag multaw siya. So mga to causes the ship to sink deeper in the water. Mo lagi to mo tayong kanday sa hanggiingon gini ha. So kani reduce stability may cause lengthening or trimming. So ma-cause kuno sa kuan lengthening or trimming. So na maka kuan ka bugat no so karay ka apat kuan kaso can lead to capsize or sink if flooded becomes severe. So meaning pwede kuno sa majabo pwede sa tiglam og ag tubig mudaghan sa compartment kay compartment to buslot sa isa pod napay kasidlan mo adto sa pikas hantod sa musud sa tanang kuan mo toy makakuan sa to siya mo sink adto ng barko na possibility pero course katong naiuna pang topic nga compartment nga pang watertight goods ra og isa ra ka compartment may masadlan goods na stability di na munlad yung barko. So yapa the water enters one side of the ship, the vessel may lean to the side because of uneven weight distribution. So ang tubig makasud na sa araw scaled nja maka tabok-tabok pag magkatangin lagi nga mga tabok pag tubig na sa possibility nga maotro ko itong stability na possible nga masink mo.
So the effect lahi na pa ni, the effect of permeability of stability on stability. So ang permeability ko no is the amount of space inside a compartment that can lead occupied by water. So mo din siya. So mo siya permeability nga tayo way sa barko ja og masadlan ng compartment ja masadlan to maka-occupy tubig mapuno mo to siya permeability. So ang effects pa niya, the higher permeability allows more water to enter. More flooding increase, loss of buoyancy, stability becomes weaker, followed by weaker, lower permeability, reduce the amount of flooding. So, mga kono, allows the water makasagad ko ng tubig nga dakang chance kasi nga mo loss sa yung buoyancy kay yung bugat naman di naman makontrol. Bugat na pilid gaan natatoy pwede dito siya makapsize jabo. So mga to dapat na kuan nga example tahay nga empty spaces have high permeability machinery. Mga to example nga empty spaces have high permeability. So naman to gitawag nga permeability kay ag mapuno man sa tubig. So daghay empty space lagi mo kuan ng compartment daghan sa kuan mo to example sa kuan kanang permeability daghan sa masadlan. So dapat kaduha machinery space have lower permeability because equipment occupies space. So ag machinery kuno space kuan na siya gamay ra ag jang masadlan nga tubig kay puno man halos makuan man na siya sa naman kuno yung mga equipment naman dyan mga equipment sa makina puno ag lugar reset pud gamay ra pi masagad nga tubig. So ships safety is important. So mo ni mga important kuno kini building and permeability are important in a damage stability calculation. So mga kuno to yeah. Ship designers use them to check if the ships can still float safely after damage. Mga nga ag design ko no di pa na makuan ang barko di pa siya buhon di pa siya muon naka-design na day ko nga daan nga bisan pa abusot der dapita mulutaw ra siya kay natoy pa tanggingan nga watertight nga na watertight di siya makatubok man di siya maka deal sa uban nga compartment mga tong kuan nja sa mga kuan pa na requires spy kan na ang kanyan kay nga design man to nga simple damage ja. So di apay these are required under the safety regulation of International Maritime Organization and the SOLAS Convention. So mga kuno na required jud kuno na mismo nga tanggingan lagi nga na ay watertight nga kuan namuna sa rules lagi nga di maka kuan kang nganang yung vessel og di jud na siya kapasar sa kuan manang sa di pa mo kuan dahil kitang isang nga i-test ag watertight water laser ikuan sa og di pa siya masadlan jadi pwede ang yung barko o di makapasar sa International Maritime Organization the SOLAS Convention kay ila nang i-test yung barko. So mo toy about sa atong topic nga atong title nga kuan building and permeability pero atong gi kuan explain ang katong effects niya kay mamantay naka so to the effects of building and permeability on the stability of the ship. So marto itong na sabtan itong pita pero napatay na yung gamay ato peace.